Kaya salamat po sa ating special number. Ilan yung special number? CR kasi ako. Dalawa. Sino yung nauna? Hoy! Sayang, di ko napanood. Amen. Salamat po sa aking pamangkin. Of course, sa ating pong, ano na to, Thursday group na to. Oo, yan. Salamat sa mga people sa pagpapagamit. Yan, si Kuya Lawrence. Tapos sino katabi niya? Itel. Si Ann. Bagay, ano? Yung kanta. Tapos si, ano pangalan nandito? Laika. Tapos si Sherlyn. Oo. Yan, salamat po. At patuloy po na ipagamit yung talento yun po sa Panginoon. Ano? Kasi wala no ibang dapat makagamit ng mga pinagkaloob niya yan maliban sa Panginoon. Amen. So, salamat po at patuloy po tayong nagagalak sapagkat sa bawat parte po ng ating pong gawain ay meron po kayong bahagi. At huwag po kayong magsawa, sabi nga ng salita ng Diyos, sapagkat sa takdang araw ay tayo po'y magsisiani kung hindi tayo manghihinawa or mapapagod. And speaking of pagpapatuloy, tayo po'y mag-aaral na po ng salita ng ating Ama at hinihikayat ko po kayo na buksan po natin ang ating mga Biblia. Ayon Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 6, mga talatang 46 hanggang 49. Luke chapter 6, verses 46 to 49. I repeat, Luke chapter 6, verse 46 hanggang 49. Okay? Ang gandang paalala nito. Okay, so babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito ang ating matutunghayan. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Bira, pambungad pa lang, nakakatakot na, ano? Sabi dito, whosoever cometh to me and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like. He is like a man which built a house and dig deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose and the stream beat vehemently upon the house and could not shake it. Parang yung flood control. Pero ito, matibay yung pundasyon. For it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built a house upon the earth, again, which stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Ang ganda ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y humingi ng talino. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat sa panibagong pagkakataon upang kami ay makapag-aral na naman ng may kalayaan ng iyong banal na salita. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, ngayong umagang ito, na nawa, samahan niyo po kami that as we study your word, that we may see, O God, the things that we need to change. Tulungan niyo po kami upang makita po namin yung mga bagay na kaaya-aya, Panginoon Diyos, sa inyong paningin, upang maitulad po namin o matularan po namin, Panginoon, upang magbigay lamang po ito ng kapurihan sa iyo. Ano man po nawa na magiging sagabal po sa aming pakikinig, ito man ay kaisipan na hindi karapat-dapat sa iyo, kaisipan na alalahanin, kagaya ng gagawin po namin mamaya, bukas o sa isang linggo. Tulungan niyo po kami na ma-set aside po namin ito at wala po nawa kaming ibang maisip kundi ang pangungusap mo ngayong umagang ito. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik po namin sa iyo, kapurihan. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayo maupo. Our title is very simple. What happened if we follow Christ? What will happen if we follow Christ? Now, marami po sa atin ang nangyayari at maraming bagay sa pangyayaring ito ang nagdudulot po sa atin ng maraming alalahanin. Amen? Puno-puno na ng, kabaliwan ang mundong ito.
Siguro nabalitaan niyo lang lately yung anak po ni Atienza na nagpakamatay. Grabe, no? So you see, mental health ng mga tao ngayon is very fragile. Amen? Bakit fragile? It's because wala silang strong foundation kung kanino nila ilalagay ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pag-asa, ang kanilang kagalakan, ang kanilang kapayapaan. That is why when this woman puts her everything on social media, the very thing na binigay niya ang kanyang buhay, alam mo yun, siya yung nagpahirap sa kanya. To the point that she ended her life quickly. Nakakadungkot lang, nawa, meron nakapagbahagi sa kanya. Amen? Nawa, na sa buhay ng babaeng yon, merong punto na kung saan talagang, alam yan, inilagay niya kanyang pananampalataya sa Panginoon. But setting that aside, mga kapatid, let us look at our own walk, okay, sa ating pong sariling paglakad. Na kung ang ating buhay ay nakasalalay sa Panginoon, kinakailangan talagang tunay ang ating paglakad sa Kanya. Naririnig niyo po ba ako? Because let us remember that Christianity is important. Amen? Dalawa lang naman yan eh. It's either mahalaga ang pananampalataya sa Panginoon o hindi siya mahalaga. Nakikinig kayo? May utak kayo, right? So ang mananampalataya, dalawa lang pwede yung gawin eh. Okay? Manindigan siya or hindi siya manindigan. Ang hindi mo lang pwedeng gawin sa Christianity, kasi sabi ko kanina, Christianity is important or it's not important. But what Christianity cannot do is slightly important. Hindi pwedeng nasa gitna ka lang. If Christianity is true, dapat ginugugol mo ang buhay mo sa paglakad sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi yung kalahating paglakad sa pananampalataya sa Panginoon is not walking in Christ at all. Amen? It's either Christ is Lord of all or Christ is not at all. Nakakatakot isipin, mga kapatid, sapagkat marami ng mga tao nag-claim mananampalataya daw sila, but still they are living as if they are of the world. Yan yung realidad, mga kapatid. Kasi kung tunay tayong nasa Panginoon, we will, alam mo yan, somehow cherish the benefit, the fruit of being a Christian. And when I say a fruit of a Christian, it is something na hindi kaya bilhin ng pera. Paulit-ulit natin sinasabi yan, kapayapaan, kagalakan, pag-asa, contentment. Hindi mo makukuha at hindi mo matututunan yan sa labas. Matutunan mo yan sa relasyon mo sa Panginoon. Oo, maririnig mo yan in the church, pero pag sinabi kasing natututunan, hindi mo lang siya, alam mo yan, natanggap dito, dala-dala mo yan pag uwi mo. Dala-dala mo yan hanggang matutulog ka. Dala-dala mo yan habang natutulog ka at meron kang kapayapaan kasi alam mo sa buhay mo, secure ka dahil nasa Panginoon ka. That's the important thing. Mga kapatid, this world, for them to have peace, para magkaroon sila ng kapayapaan, they need to have security na pwede nilang panghawakan. Sadly, yung mga pinanghahawakan nila ay mga bagay na panandalian. Mga bagay na temporal. Nakikinig po ba kayo? Kasi kung ang ating po pag-asa ay sa mga bagay na nahahawakan po natin, sinisigurado ko sa inyo, hindi magtatagal yan. Faith in Christ is something that money can't buy. Faith in Christ is something that we cannot hold tangibly. So pag sinabi natin nasa Panginoon tayo at pinanghahawakan natin siya, we're speaking metaphorically, right? Kasi hindi naman natin mahawakan ng Panginoon. Ibig sabihin, pinanghahawakan natin ng Panginoon, anuman ang mangyari sa ating buhay, alam natin sa ating isip na ang Diyos ang may likha, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. So pag magtitiwala tayo sa Kanya, anuman ang meron tayo, salamat sa Diyos. Mawala man yan, salamat pa rin sa Diyos. Now, dito po sa ating tinitignan, Jesus Christ in Luke chapter 6
is challenging, okay, yung mga mananampalataya o yung sinasabing they wanted to follow God. They wanted to follow Christ. And remember, kung nandito tayong lahat, we should be called disciples. Amen? Disciples means learners, not just followers of Christ. So meaning, hindi ka lang sumusunod sa isang fad, hindi ka lang sumusunod sa isang, alam mo yun, nauusong ideology. Amen? Christianity is not an ideology. Christianity is about a person, and that person is the person of Jesus Christ. Kasi kung pamumuhay mo, hindi nakakaapekto yung lahat ng ginagawa mo sa isip mo, di ba? Sa emotion mo at sa pamumuhay mo, hindi si Kristo ang tinanggap mo. Amen? Christ is a person. That's why, ang tawag natin lagi, bagamat binabanatan ano yun? Personal relationship. Galit na galit si Soriano dyan. Sabi niya, ba't mo sinasarili? Ba't mo pinipersonal si Kristo? Yun yung mga kapatid Tama? We should understand that personal relationship with Jesus Christ, it means, alam yan, iniingatan po natin kung paano po tayo sumasampalataya sa Panginoon. Even though we are hearing preaching from other preachers or pastors or ministers or bishop, kung ano man tawag nila, meron po tayong paglakad na personal sa ating Panginoon. Hindi tayo basta sumasakay lang, gumagaya lang sa iba. Amen? Ibig sabihin, alam mo yung paninindigan mo kay Kristo. Alam mo kung paano ka magnenegosyo, alam mo kung paano ka magtuturo sa iyong mga anak, alam mo yung paraan ng pakikipagrelasyon. It's because the basis of everything that we have is our relationship to God. Now, ang sabi ng Panginoon dito, and it gives challenge doon sa mga nakikinig nung nauna at sa atin po at the same time. Sabi ng verse 46 ganito, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which are... At tindi niyan. Pag nagpe-pray tayo, lagi sabi natin, Panginoon. Diba? By the way, the word Lord is not a name. It's a title. A title in which, kung bakit nagkakaroon ng title, yun yung gagampanan niya. Alam ba, pag sinabi yung title mo, teacher, nagtuturo ka. Tama? Pag ikaw engineer, may ginagawa ka. Okay? It's either, if you are civil engineer, gumagawa ka ng building, or, alam mo yan, depende kung ano yung title na yan. Pero dito sa pagkakataong ito, the word Lord, it means Adonai. Alright? Ibig sabihin, siya yung sinusundan mo. Amen? He's the boss. That's the word Lord is. So pag sinabi mong Lord, siya yung sinusunod mo sa bawat pagkakataon ng iyong buhay. So kapag sinasabi mong Lord at ikaw pa rin ang nasusunod, contradiction yon. At ang sabi ng Panginoon, tinatawag mo nga akong boss, tinatawag mo nga akong Lord, tinatawag mo nga akong teacher, leader, ikaw naman ang nasusunod. Kasunod nun, dito tayo papasok mga kapatid. Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like. Yan. So, sinasabi sa mga taong gustong sumunod sa Panginoon. So, being a follower of Christ, or following Christ, it requires seeking Him. Amen. Ang pagsunod sa Panginoon ay nangangailangan ng paghanap sa Panginoon. I know, the power of God is omnipresent, nasa lahat ng dako. Nandyan lang siya, pero kung di mo siya hanapin, paano mo siya susundin? Amen? Remember, we have an enemy. And the enemy is studying us. Nakinig po kayo? Ang kaaway, pinag-aaralan niya ang mananampalataya. Kasi, the purpose of God is to declare His glory. At kaya tayo nilikha, ay isa po tayo sa magdideclare ng glory ng Panginoon. Amen? Although, for some reason, and ang hirap itong maintindihan.
Okay? Mahirap siya maintindihan na ang tao ay binigyan niya somehow ng special treatment, sabihin na natin, na kayo bilang isang tao ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya ano sabi ni King David, what is man that you're mindful of him? Sino ba ang tao para, alam mo yun, isipin mo siya. Pagbigyan mo siya ng panahon, ng effort, to the point na ibibigay mo ang iyong sarili, ang iyong anak, para iligtas ng mga taong ito. Walang pwede mag-describe doon. Isang salita lang. And the word is grace. Pinakamagandang katangian ng Panginoon na nagre-reflect sa tao, ha? Hindi sinasabi yung grace for your benefit only. Huwag tayong maging makasarili. Huwag tayong maging feeling entitled. The word grace, yan po yung character ng Panginoon. At dapat nating kilalanin ang biyayang ito na kay Kristo. Ang biyayang ito na ibinigay nino ng ating Ama. So kapag sinasabi po natin, mga kapatid, na sumusunod tayo sa Panginoon or susundin natin ang Panginoon, meron po dapat paghanap. At pag hinahanap natin ang Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, kinakailangan nananatili tayong nasa Panginoon. Hindi pwedeng hinahanap mo lang ang Panginoon kung kailan mo gusto. And pag ayaw mo na yung nangyari, iiwan mo na. Ang paghahanap sa Panginoon, hindi trip lang. Amen? Hindi tipo parang may topak ka, na love mo si Lord ngayon, bukas makalawa, hindi mo na siya pinapansin. Amen? If we want to follow God, if we want to follow Christ, you must seek Him. If you want to follow Christ, you must stay with Him. At pangatlo, if you want to follow Christ, you should seek, stay, and continually do that. Hindi dapat paputol-putol, mga kapatid. So ngayon, ano gusto po nating malaman? Okay? Why is it that we need to understand the importance of following Christ? It's very basic lang ito, mga kapatid, pero maging paalala po nawa ito. Makinig kayo. Even though you have heard a lot of message about following Christ, narinig nyo na ng paulit-ulit, kinakailangan pa rin nating mapaalalahanan na paulit-ulit. Kasi gagawin ng kaaway, natanggalin niya ang focus mo sa Panginoon kasi ayaw kanyang magtagumpay. Ang gagawin kasi ng kaaway, di ba may relasyon na tayo sa Panginoon, hindi na mapuputol yung pagiging ama ng Diyos sa atin tama? Kasi nga, we are secured through the work of the Spirit. Amen? So ano gagawin niya lang? Pahihinain niya yung relasyon na yan. The devil will try to do everything to weaken, okay? Pahinain, panamlayin, ika nga, yung relasyon mo sa Panginoon. Tatlong bagay ang nais ko pong ibahagi dito, okay? You see, sabi dyan, in verse 48, He is like a man which had built his house and dig deep and laid the foundation on the rock. Okay? The word rock there, lagi pag nababanggit yan, it speaks about the Lord Jesus Christ. Amen? Sa Bible, marami kasing symbolism na tinatawag. Halimbawa, when we talk about animals, kapag binababanggit yung sheep, always sure na binabanggit doon, mananampalataya yon. Amen? Pag nabanggit yung aso, yan, ibig sabihin, unbeliever. Okay? Walang yung aso na bumabalik sa kanyang suka, mga ganon. Pag sinabi natin baboy, again, speaks about the unbeliever. About wolves, about lion. Di ba? Pag sinabi natin lion, sometimes it speaks about the Lord Jesus Christ. Pero pag sinasabi naman, kagaya sa book of Ephesians, di ba? The devil is like a roaring lion. Amen? So there's a lot of symbolism dito, pero dito sa pagkakataong ito, when we speak about rock, it speak about Christ. Amen? Ang ganda ng pagkakasabi dito laid the foundation on a rock. Yan. Now, alam naman natin at you're very familiar with the corruption na nangyayari sa atin in the Philippines. Okay? Not the corruption in itself ang pag-uusapan natin, pero yung mga nasisirang flood control na tinatawag. Bakit? Mahina yung pagkakagawa. Okay? Hindi sila nagkaroon ng matibay na pundasyon. Most of the builders, engineer man yan, karpintero man yan, di ba? Nangangailangan ng isang matibay na pundasyon pag magtatayo ka ng structure. Para sa paglilingkod natin yan sa Panginoon
Kahit anong sipag mo in the ministry, if you don't have the foundation that is in Christ, mabubuwag at mabubuwag din yan. Because you have not laid it on Christ. Kasi kung dahilan mo ng pagpipreach para mapasa ibang tao, you will fail. You will fail. You will fail. Sa mga preachers na magkakaroon tayo ng preacher's night, isa yun sa dapat niyang tandaan. The duty of a preacher is not to please other people, but again, to put a smile on God's face. Yun yung reason po doon. Kung bakit kayo nagtuturo ng mga bata, mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang to fulfill your duty as a teacher. Our motivation, kung bakit natin ginagawa, yung mga bagay na ginagawa natin, it's because of the love that we have for God. That should be the foundation. Kasi kung sa mga bata din lang yan, ako matagal mo nang iniwan yan. In any ministry, na nagsasawa kayo at iniiwan nyo ang ministry, 100% sure, hindi yan naka-founded, kanino? Sa Panginoon. Kasi kung sa Panginoon lamang, ang ating pananampalataya, ang ating sandigan, ano man mangyari, ano man ang dumating, mananatili ka na sa Panginoon. Actually, that's a strong word. Lalo na kung matagal ka ng mananampalataya and you are serving Christ. May mga tendency kasi na bilang isang tao, naisip mo, ang dami mo ng naipundar, or rather, ano ba yung word na hinahanap ko? Ang dami mo ng sacrifices in the ministry. Diba? Tila ba na para bang, alam mo yun, meron kang ina-expect somehow, hindi man siguro kapalit, pero mga kapatid, again, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. May makapansin man o hindi, yan ay gagawin natin sa Panginoon sapagkat ginagawa natin yan ng dahil sa pag-ibig natin kay Kristo. Number 1, ano gagawin po natin? If we have a foundation that is in Christ, it reveals who we are in Christ. It reveals who we are and what we are in Christ. Lagi ko nababanggit to at hindi kasi pwedeng paghiwalayin. Okay? Your identity in Christ follows your activity in life. Ulitin ko, yung ating pong pagkakakilanlan kay Kristo, kung sa Kanya tayo, alam mo yun, founded, makikita sa paraan ng pamumuhay mo kung sino ka kay Kristo. Kaya nga, imposible na nakay Kristo ka, pero yung pamumuhay mo parang di mananampalataya. Kaya nga, pag mananampalataya ka, wala na mananampalataya nagsusugal. Tama? I know, it's a very shallow idea, but that's the reality. So, ano gagawin nyo? Palalimin nyo yun. So, wala nang mananampalataya ang masyadong namumroblema sa problema. Bakit? Nakikristo na siya eh. Naintindihan niya na ang mga katuruan patungkol sa alalahanin na si Kristo mismo ang nagtuturo. Na ang ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan sa kabila ng ating karanasan, sa kabila ng mga kabigatan, kahirapan, o kahit karamdaman man. Siguro sinasabi niya parang, Pastor, ang hirap naman. I know. Kaya nga totoo yung sinabi ni James. If you lack wisdom, you need to ask God. It takes wisdom to be happy in the midst of the problem. Kasi yung sinabi ng verse 2, tama, ng James chapter 1, count it all joy when you fall into diverse problems. Count it all joy when you fall into diverse testings. Kasi ang pagsubok or any hardships in life, tuturuan mo tayo niya sa buhay. Amen? Lalo na doon sa mga, makinig kayo please, lalo na doon sa mga tao walang pasensya. The very fact that we have problems in life, pinapahaba niya yung pasensya po natin. Hindi sa problema. Hindi rin sa Diyos. Kanino? Sa sarili natin.
Minsan kasi, pag may problema tayo, gusto natin matapos yung problema sa sarili nating, alam mo yun, senaryo sa utak natin. Gusto nating matapos para hindi na tayo mahirapan. That's not the purpose of the problem. The purpose of the problem is for us to learn and to trust God. Kaya nga, hanggat hindi mo natututunan ang magtiwala sa Diyos, sa kabila ng pagsubok, paulit-ulit na lang yan. Iikot at iikot ka dyan. Hanggat hindi mo natututunan yan. Eto ngayon, wag nawa na hanggang mamatay ka, pangit, no? Wag naman sana. Pero lahat ng tao pupunta ron eh. Wag nawa na dumating sa punto na para bang dumating sa point na nawala ka na sa mundo, hindi mo pa rin natututunan ang magtiwala sa Panginoon sa gitna ng problema. And that is an elementary level of Christianity. Nakikinig? Actually, basic lang yun, pero maraming Kristiyano hindi pa rin na-overcome yun. Ano gagawin? Suko mo na kay Lord. Amen? Yung tipong mawalan ka lang ng pera sa iyong pitaka, di mo na alam kung anong gagawin mo, di mo na alam yung pagkatao mo. May mga taong ganun eh. It takes courage to admit that. Amen? Lalo na sa mga nakakatanda, lalo sa mga gulang. Mga kabata, wala problema yun eh. Kasi mga kabataan, si pengi ako nun. Pengi ako niyan. May problema nun, mga adults. Diba? And for you to have a very strong foundation that is in Christ, again, we need to follow Christ. And following Christ, you have to seek Him, you need to stay with Him, and you must continue. Magpatuloy ka doon. Kasi wala na tayo ibang tatakbuhan para magkaroon tayo ng kapayapaan, katalino, contentment in life, kundi kanino? Sa Panginoon po lamang. Amen? So, pag itong mga bagay na to ay nangyayari, ang pagsunod natin sa Panginoon, ano yan? It reveals who we are and what we are in Christ. Ngayon, kung opposite yan, kasi it reveals, ipapakita kung sino ka. Sino nga ba tayo? Kristiyano. Kung Kristiyano ka, dapat nagtitiwala ka sa Panginoon. Ibig sabihin, walang bagay ang pwedeng pumigil sa'yo para lumapit sa Panginoon. I'm not just referring sa gawain ng Panginoon. Although kasama yon. Amen? Kasi yung personal relationship natin sa Panginoon, it reveals our public relationship to Him. So hindi dapat napapabayaan ng corporate worship. Bakit? Sa pag-attend mo ng corporate worship, other people will notice and glorify God on your behalf kasi nga, nagiging faithful ka sa Panginoon. Hindi tipong hindi ka nag-attend, pag chichismisan kayo, ay, may attend. Siguro tayo kapatid. Kaya tang church do. O di kaya siguro kayo, may inutang yan, may mayad. Amen. Bayad na ba kayo sa mga utang ninyo? Nawa. Sabi kasi ng Psalm, I forgot kung saan. Hindi ko lang masyadong tinatanda kasi medyo hindi mo nakaka-offend. Masamang tao ang marunong mangutang at hindi nagbabayad. Imagine mo yun. Yung nakaugalian nila mangutang, utang kalimot. Tapos, antigas pa ng leeg. Diba? Ikaw naman na nagpautang, nagmamakaawa ka, uy, mamahid na ako. Ikaw pa rin, tigas ng leeg mong gano'n. No? Diba? Mataihan ka sana ng butiki, sabihin mo na lang. Ba't pa tayo napunta sa utang? So sabi ko kanina, it reveals who we are and what we are in Christ. Pangalawa, when we follow Christ, it replaces worrying for steadfastness in times of uncertainty. Okay, ulitin ko. It replaces worrying for steadfastness in times of uncertainty. Okay? So sinabi po diyan, worrying. Okay? Kapag mababaw ang ating pundasyon kay Kristo, pag sumusunod tayo sa Kanya, you have a lot of worrying sa buhay mo. Mapupuno ka ng alalahanin. Kasi nga, kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, kasi kapag sumusunod ka sa Panginoon, ibig sabihin, kilala mo siya kung bakit mo siya sinusundan. Diba? May benefit. Kaya kapag hindi, na napapalitan ngayon of being steadfastness, ibig sabihin ng steadfast, you are sure.
Hindi ka magalaw. Alright? Kumbaga para bang sa isang bagay, hindi siya pwedeng matumba. Bakit? Secure siya, in other words. But if you are not following Christ, ano po mangyayari? Mapupuno ka ng alalahanin. Right? Mapupuno ka ng alalahanin. Tingnan nga po natin. Sabi sa 49, but he that heareth and doeth not is like a man without a foundation built a house upon the earth. Sa lupa or sa buhanginan. Okay? Huwag kayo malito. Earth man yan or sand man yan, it doesn't matter. Isa lamang ang punto dito. Nagtayo sila sa isang pundasyon na hindi sigurado. Sa isang pundasyon na kung saan, alam mo yan, there's a tendency na yan ay matutumba at anytime. Naalala ko tuloy yung Tower of Pisa. Okay? Ang ganda nun kumbaga very iconic siya and it's very popular. But sadly, hindi nila pinag-aralan yung ano tawag doon? Yung soil. Okay? Kasi kung yung portion po, yung Leaning Tower Pisa, malambot yun eh. So, nung nag-lean silang ganon, they try everything para at least i-save yung structure, pero taon-taon, pabagsak siya ng pabagsak. Kaya hindi na magtatagal din ng Leaning Tower Pisa eh. But the bottom line here, mga kapatid, ganon din po sa isang mananampalataya. Kahit na anong galing mo, kahit na anong talino mo, kahit na anong yaman mo, kahit na gaano kaganda ang itsura mo, ang lahat ng ito ay baliwala kung wala ka sa Panginoon. Ganda? Lilipas yan eh. Yung pala yung gusto ko sabihin kanina sa mga bata. Teach the kids on the basic foundation of who God is. Para sa ganun, hindi sila nakasalalay sa ganda, hindi sila nakasalalay sa talento. Ano ibig sabihin ng pastor? Ang problema ng maraming bata ngayon, as if kulang ang kanilang attention or yung approval na tinatawag. Because of lack of affection in the house, naghahanap sa social media. But social media is so brutal. Tama? Amen? Kaya nagpakamatay yung anak ni Atiense. Ang gusto lang nung bata, express yung sarili niya. May mga tao ding, alam mo yun, hindi rin tama ang pagpapalaki. They wanted to express themselves also in a negative way, telling bad stuff about other people. Kaya kayo mananampalataya, Kaya tayo mananampalataya, ay maging maingat every time we go to social media. And many suggest, and there are a lot of countries, maraming bansa ngayon ang nag-uusap-usap, sabi ko nga, parang nasabi ko na ito last time, they are thinking to ban social media, kasi yung pagkakaroon ng gadget, nasa magulang na yun eh. Right? Hindi na sila pwedeng mag-enter sa social, di wala alam paano nila gagawin yun eh. Kung wala pa silang 16 years old. Grabe, no? Bakit? Because they know. Unbelievers na itong mga to, ha? Take note, ha? Unbelievers na itong mga to. Wala pa sila kay Kristo. Because they know the devastation, it can, alam mo yun, make, na pwedeng mangyari sa mga kabataan kapag hindi sila nagkaroon ng proper guidance. Nakikinig po ba kayo? Tapos tayo, enjoy na enjoy sa social media, no? Sa mga nakakatanda, nakatulad ko, kunwari, ayaw natin ng balita, ayaw natin ng nangyayari, pero nakikinig pa rin tayo ng balita. Eh, minsan nakaka-guilty, no? Mas nagme-meditate tayo sa mangyayari sa ating paligid, mas na-enjoy natin yung mga entertainment instead sa salita ng Panginoon. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Nagdi-devotion kayo. Amen. Glory to God. But to test your loyalty and your love for the Word of God, hindi lamang during the devotion, kundi pagkatapos ng devotion, you think about the Word of God.
Nag-pause lang ako for effect. And I hope, during that moment of pausing, naisip niyo na kung talagang ginagawa niyo ba. Ang sukatan ng katapatan at pag-ibig sa salita ng Diyos. O sabihin natin, sa Diyos na mismo, ay pagkatapos ng devotion, hindi natatapos doon, minimeditate mo pa rin ang salita ng Panginoon. Kasi doon ka tatatag eh. Alam niyo ba yon? Hindi lang yung basta yung pagkatapos ng devotion, that's it, nagampanan mo na yun. Hindi ho. Ang tunay na katatagan sa mga tao nag-aaral ng salita ng Diyos at mahal ang salita ng Diyos, hindi nagtatapos sa devotion. Nagpapatuloy po yan. Patuloy. Guess what? Ito yung sinasabi dito. Sila, yung mga tao na nakikinig sa Panginoon at sa kanyang salita na kagaya ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kasi kung meron bang constant dito, alam niyo kung ano yon? Alam niyo kung ano? Tingnan natin. Basahin po ninyo, o tingnan po natin in verse 48. Sabi diyan, when the flood arose, the stream beat vehemently upon the house. Doon yon, sa ano? Sa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. O, sunod. Verse 49. Okay? Sabi diyan, but he that without a foundation built a house upon the earth against which the stream beat vehemently. Yun lang yung sigurado. So sa buhay ng tao, ganun din. Huwag kayo mabuhay na para bang walang darating na problema. Siguraduhin nyo na meron. Kasi yan lang yung siguradong bagay sa mundo ibabaw. Puro problema. Ngayon, kung mangyayari yan, dapat meron tayong strong foundation, mga kapatid. And that strong foundation, ang sabi ng Panginoon, ay ano nga daw uli? Whoever cometh to me and heareth my sayings. Yung nakikinig ng kanyang salita. Yung problema, sigurado yan, di matatanggal. How about yung pakikinig natin at pagsunod sa Panginoon? Sigurado rin ba? Kaya kapag dumarating yung panghihina, discouragement, tanungin mo lagi, nakinig ba tayo sa Panginoon? Kasi problema, lagi yan eh. Remember, our faith in Christ, binibuild natin yan. Amen? Amen? Binibuild natin yan, sa ganon, pag dumating na yung level 1 na problema, dahil natutunan mo na yan, di ka na babagsak. Pag darating ulit problema na level 1, di ka na babagsak. Hindi ibig sabihin na dumating yung level 1, magpapakampante ka, hindi, babagsak ka pa rin. Kaya dapat, itatayo mo lagi ang iyong buhay, araw-araw, kanino? Sa Panginoon lang. So dahil sanay ka na, nakaput na yung defense mo, di ba? Because of your faith in Christ, dahil hindi ka na matarget ng kaaway on that level 1, tataasan niya, level 2 naman. Ang buhay Kristiyano, ganun lagi. Dahil nagpo-focus tayo sa Panginoon, darating ang problema para tanggalin yung atensyon natin sa Panginoon. Amen? O meron pa, yung galing kay Lord. Kaso yung pagsubok na binibigay ni Lord, yung hardship, para mas patatagin ang pananampalataya to prepare you for His blessing. Amen? Kaya kapag Kristiyano ka, dapat nakikristo ka lagi. Kaligtasan, tandaan nyo, libre yan, walang bayad. Si Kristo ang gumawa niyan at wala tayong gagawin. Ano yung gagawin natin sa part natin bilang isang mananampalataya na nakakilala na sa Panginoon, naligtas na ha? Ano yon? We need to put our faith saan? Kinakailangan nating gumawa, kinakailangan nating manampalataya, lumakad, hanapin, magstay sa Panginoon at magpatuloy sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ni James, faith without works is dead. And that faith, it speaks about what? Paglakad natin sa Panginoon. Yung faith kasi na sinasabi ni Apostle Paul, di ba?
For by grace are you saved through faith and not of yourselves. Tumutuko yon saan? Sa pananampalataya para sa ating kaligtasan. Ngayon, iligtas ka na. Ano gagawin natin? Yung pananampalataya natin, we need to put to work. Okay? Kinakailangan gumawa. Kasi nga, ang ating pong paglakad, again, meron tayong kaaway na wala siyang gagawin kundi ilayo ang atensyon natin sa Panginoon. Tapos, meron pang isang pagsubok na nagmumula naman sa Panginoon. And both of that, God allowed it to happen. Why? Gusto kanyang patatagin. So no matter which is which, ang sabi dito kasi, di ba, the stream did beat vehemently. Talagang isa-shake ka to your core. Kasi kung nagkukunwari ka lang, hindi ka tatagal. Ang kapila na ako mga maging Kristiyano, karakal problema. Ganun yan eh. Hindi man, pero actually bumubulong ang kaaway. Len mo na ni. Anyang nga ka Christian. Takal ka problema. Ngayon yung Christian ka. Tingkarin problema. At least, adyang nga ka Christian, pwede kang minom. Ganun ang kaaway. Ikaw namang mananampalataya kay Kristo, wapen eh. Swelo daretang mag-profess mong Christian la. Huwag kang mainggit, mga kapatid. Nakinig mo ba kayo? Huwag kayong mainggit. Tuloy lang. Kasi ang totoong tagasunod ng Diyos, hinahanap ang Diyos. Nananatiling nasa Diyos at nagpapatuloy na nasa Diyos. Mahirap. Alam ko. I know. Yung ginagawa niyong Bible reading na yan, ang hirap niyan. Last year, ako lang mag-isa. Buti nga kayo. May ka-sharing time eh. Ako last year. Alam mo yan. Ito, aminin ko Bible reading. Minsan, nahuhuli ako ng 2 araw, 3 araw. Ilang chapters yun. O kahit na inaantok-antok ka na, sige, basahin pa rin. May mga pagkakataon na minsan hindi mo talaga siya maintindihan. Aminin natin, ako kahit na pastor, meron ganong portion. But because of your love to God and for His Word, tutuluyan mo yan. Tuluyan mo yan. Bakit? Hindi mo naman mahal yung activity lang. Mahal mo yung Panginoon eh. Diba? Kasi isipin nyo buong araw, kung saan ka nagpupunta, saan ka nagagala, kung ano pinagagagawa mo, maayos ba yan, trabaho man yan, o gumagala, o kung ano pa man yan, tapos magbasa lang ng Bible, hindi mo magawa. Tapos padadala ka pa sa kaway, makatundo, di ba? Matunda ka pa. Balo ng Lord yan. Di ba? Take care of your health, your mental health. Ikaw naman, wapen eh. Kaya iba sa'yo, sumisimple sa devotion. Ako saan tayo po'y kaya para mag-pray. Ang tagal. Akala mo, nagme-meditate yung nagpe-pray. Talaga. Yung pala, nakatulog na. Hoy! Ninano ko. May tumatawa, ibig sabihin, totoo. Di ba? Totoo. So, it is not easy. Kaya nga sabi ko dito, when we are following Christ, it replaces worrying for being steadfast in times of uncertainty. Di ba? Ang hindi sigurado dito kung kailan darating, pero siguradong may problema. Kaya nga, kinakailangan nasa Panginoon po tayo lagi. Amen. Number 3 and last. Okay? So in following Christ, anong meron tayo? It reshapes our view in serving or living in this present world. That is number 3. It reshaped our view in serving, kasi synonymous yung serving and living. Kung nabubuhay ka, ang pamumuhay mo, paglilingkod mo yan sa Diyos. Amen? Ang pamumuhay mo ay paraan ng paglilingkod mo sa Diyos. So ang tanong, kamusta yung pamumuhay mo? Kung hindi maganda, sinisigurado ko sa'yo, hindi maganda paglilingkod yan. Biro ba, paglilingkod mo lang, Wednesday at Sunday lang. Dapat araw-araw. Amen? Kaya nakakatuwa kayo sa mga nagdi-devotion na tinataas yung volume ng inyong mga devices para marinig ng ibang tao sa bahay. Tama yun. Kadyang dobring pakiramdaman, dahil sa Diyos yan, at least. Diba? Mga kapatid, kasi tayo po'y nakikristo na. Amen?
at hindi natin ikakahiya yung mga bagay na nakikristo. Maging ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. So dito, sabi ko nga dyan, it reshapes our view in serving and living in this present world. Mga kapatid, sa pagsunod natin sa salita ng Panginoon, binabago niya ng ating isip. Kaya nga, it's very different. Okay? Peculiar, ika nga. Not weird. Ibig sabihin, iba yung pamumuhay mo. Naalala ko yung mga young people. Okay? Ano bang proper word? Nililibak. Ano yung mas mababaw na Tagalog doon? Inaalipusta. Hindi, paano pa rin yan? Pagsisti. Yan na. Dinadown. Alam niyo bakit? Please listen, makinig kayo. Ba't kayo nagchichismisan na? Kasi mga young people natin, tignan niyo sila manamit. Di ba? Pero sa mundo, tawag nila dyan, manang. Di ba? Parang kina Melissa ko yata narinig yon. Sinasabi ng mga kamag-anak nila, anak kayo pangalago, pero manang kayo, sabing ganun. Turuan ko sana, sabi mo, ano pakialam mo, ako sana kanila. Pero hindi, wag yun, pangit yun. Kundi, ang ganyang klase ng pamumuhay, meron tayong kakaibang kaisipan, kasi ang kaisipan na nagmula sa Panginoon. Our lives, again, it is not to please other people. So, kung sa paningin man ng ibang tao, hindi maganda, it doesn't matter. Amen? Kasi yung mga kaidaran ng mga young people na to, ano nakita? Puro legs. Diba? Puro fit na damit. Tandaan nyo, kailanman, hindi nawala sa uso ang modesty. Amen? Nawa, kakitaan tayo ng ibang pag-iisip. If any man is in Christ, he is a new. The word new means, alam mo yan, bago. Pag sinasabi natin bago, sometimes it is purchased, binili. Tama? Para magkaroon ka ng bago. Pero ang isip iba. Okay? Nagiging bago ang ating pag-iisip kapag lagi ang isip natin sa Panginoon. Kung paano natin siya mapapasaya, kung ano yung inuutos niya sa atin, sinusunod natin, nagiging bago ang ating isip. Ang nakakalungkot kasi dahil sobrang yabang natin, dapat isuko yung kayabangan eh. Kasi hindi ka makakasunod sa Panginoon kung mayabang ka. Ang pagsunod natin sa Panginoon, ang isang bagay na pwede makapagbigay ng kagalakan sa Panginoon. That is why, alam mo yan, He give grace to the humble. Are you humble? You need to be humble in the sight of God. So following Christ benefits us. It reveals who we are in Christ. It replaces worrying with steadfastness in times of uncertainty. And number 3, it reshapes our view in serving and living in this present world. Steady lang kayo. This world, mawawala yan. Sinabi ng Panginoon yan, tama? Amen? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Gusto mong sumunod sa Panginoon na may matibay na pundasyon? Sa Panginoon ka lang umasa. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na pagtuturo niyo po sa amin. Nalaman po namin, Panginoon Diyos, na kinakailangan paalalahanan po namin na aming sarili sa pagsunod po namin sa iyo. Ang pagsunod ay hindi po madali sapagkat nangangailangan po ito ng pagsisiyasat ng aming mga buhay upang hanapin, manatili, at magpatuloy kami sa iyo.
Father, I ask that you continue to give us wisdom so that we may discern, sa ganun maintindihan po namin na ang aming pagsunod, Panginoon Diyos, ay meron pong benefit. Ipapakilala po nito kung sino po kami sa inyo. It will help us, O Lord, to replace worrying with steadfastness in times of uncertainty. And Lord, alam po namin na ang mga bagay na ito ay mangyayari kung patuloy po namin kayong sisiyasatin sa aming po mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, minsan pa, ang pangalan po ang iyong maitaas. Ang pangalan mo lang ang maitaas namin, Panginoon Diyos, sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Bless our work, our ministry, and our family. In Jesus' name we pray. Amen.